Gusto ko nung sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara. Oh my God. Protect VP Sara. Magandang umaga pa rin sa inyong lahat. Ako po si June. At talaga namang hindi titigil itong dambuhalang buhaya dyan po sa kamera para sa mission impossible na kanyang pangarap, ambisyon na maupo sa Malacanang. So ito na po yung pinasabog ni Senator Amy Marcos, ang kanilang Plan C. Planado na po yan. I-execute lang. At may time frame daw yan. Alright? Dahil lumigwak ang kanilang Plan A, yung PI nilang lahat. Gumastos sila dyan ng milyon-milyon. At dahil nga hindi nagtagumpay ang PI, sinunod nila yung Plan B, ang malademonyong impeachment. Imagine, gumastos sila dito ng 32.2 billion pesos para lang sa pirma ng 215 congressman. Bukod pa rito, yung bayad nila sa mga congressman kada hearing. Yung hearing sa Quadcom at Good Governance Committee para sirain si VP Sara. Nang sa ganun, pag na-impeach si VP Sara, meron silang ikakatwiran sa taong bayan. Ito kasi yung 125 million ninakaw kasi. Ganun po yung mga plano. Buti na lang hindi nagtagumpay. Bukod pa sa binayad nila sa media, mga political advisor, vlogger, mga troll, pera ng bayan. Napakalaking bilyong-bilyong salapi. Dahil lang sa isang ambisyosong congressman. Imagine that. Napakaraming pera. Kung gagamitin lang sa tama, ang daming matutulungan ng pera na yan. Pero winaldas lang dahil sa ambisyon. Napakatindi. May mga ano na to. May mga diferensya na sa utak ang gumagawa nito. Meron na po. Meron na. At umiiral na rito yung pride. Hindi ako titigil. Hindi ako titigil. Pag tumigil ako, talo ako. Aasarin ako ng ibang mga congressman. Talunan ka. So wala nang atrasan nito. Hanggang sa magtagumpay siya, makuha niya yung gusto niya. Hindi niya tatantanan si VP Sara. So, ang Plan C, ipapakulong nila na. Ipapakulong na nila si VP Sara. Aarestuhin na nila. Pero meron lang mga kailangang maganap. Alright? So, nabalita po noong nakaraan. Ito po yung ayon sa balita. No? Sinusuhulan umano ang OIC ng ombudsman na si Dante Vargas. Balikan lang natin to para kompleto yung istorya natin. Alright? Sinusuhulan yung OIC ngayon dyan sa ombudsman na si Dante Vargas. Kita mo si PBBM, no? Mahigit isang buwan na. Bakante ang ombudsman. Hindi pa rin makapag-appoint. Kasi, nakasalang pa raw yung mga nag-a-apply sa ombudsman. Pero ang tagal ng proseso. Dapat minamadali yan. Kulang talaga sa pukpuk si PBBM. Kita mo ngayon, mamaya i-explain ko sa inyo, yung mga flood control. Mamaya i-explain ko sa inyo. I-share ko sa inyo. Okay? Ulitin natin. Kahapon, nung isang araw, umano ay napabalita ang OIC ng ombudsman na si Dante Vargas na sinusuhulan ng napakalaking halaga para ibasura ang inihain ni Senator Marcos, no?
Okay, hindi pinangalanan ito ni Senator Marcos at doon sa balita hindi rin sinabi kung sino-sino ito. Pero ito po yung kasong inihain ni Senator Marcos ay kila Marbil, Torre, Boying Rimulya at yung kapatid niyang si John Vic Rimulya. Ito po yung pag-aresto kay PRRD. Binraso, gumamit ng power, nag-abuso, at literal na binraso. Di ba ginanon nga si PRRD? Pasakay sa eroplano. Literal na binraso. No? So, bali mayroong dalawang kaso dito si Boying Rimulya sa ombudsman. Isang administrative, walang kulong yan, ano? At isang criminal case. So, dito, sa criminal case, may kulong na to. Tapos si Boying, very vocal siya na gusto niyang maupo bilang ombudsman. At nag-apply nga siya dito. So, ito yung plano. Ipipilit nila na si Boying ang maging ombudsman. Ang kaso, hindi talaga siya qualified. Una, paano siya mauupo kung mayroon siyang kaso sa ombudsman? Ano yun? Hahatulan niya yung sarili niya? Ha? Hinahatulan ko sarili ko na pinapawalang bisa, pinapawalang sala ko ang sarili ko. Ganun ba yun? Boying? So, ang plano nila, kailangan ma-absuelto si Boying sa kaso niya. Kaya nga sinusuhulan niya yung OIC ng napakalaking halaga. At si Amy Marcos ang nagbunyag nito. Hindi ako si Amy Marcos. So, there is a conflict of interest. So, ikalawa, ang inuupo dyan, yung mga may experience na sa pag-judge. Naging judge na sa Regional Trial Court. Pero kadalasan ang inuupo dyan, yung galing sa Supreme Court. Mayroon ng experience bilang judge sa Supreme Court. Si Boying, wala naman siyang background. Wala naman siya, hindi na siya nakapag-practice ng pagiging judge. Ang alam lang niya, tanim buto. Doon sa ilalim ng Laguna Lake. Tanim sako. Tanim witness. Yan lang naman yung nakita natin sa performance niya sa DOJ. So, ikatlo. Ito na yung plan C. Dahil nga hindi nagtagumpay ang PI, tapos binasura ang impeachment, eto na ang plan C. Ipapakulong si BP Sara at iba pang mga kapatid ni BP Sara at mga kaalyado ng Duterte. Sila Bongo, Bato, at iba pa. Okay, ipasok natin si Senator Amy. Gusto ko nung sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Yes po. Ma'am, yung binanggit ninyo na plano nila na kaya ilagay Secretary Boying Rimulya sa ombudsman para ipakulong si VP Sara at mga ka-alyado niya. Ano yun, suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan nyo? Yes, Pabihirang tanong yan. Suspectya lang. Siyempre may impormasyon yan.
Sino ang mga journalist, ano? Nahahalata mo na kontra, anti-Duterte. Marami po tayong information na talagang dito patungo ang paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakaila. Ang labo-labo naman ng ganon. Kaya tututulan ko po at magtiisan po tayo. Hindi natin kakayanin yan at hindi dapat mangyari yan. Dahil klaro naman, hindi dapat politiko. Klaro yung conflict of interest. Hindi naman itatakwil na may kaso. So, 2 sets of cases against Yeah. Secretary Boying Remulla presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati nariyan, si Deputy OIC Castillo, malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary detention of PRRD. Yes po. Ma'am, hindi pa parang ang for a goal na tanggalin lang si VP Sara, yun po talaga yung goal ni Secretary Remulla. Hindi siya. Siguro yung mga nag-uutos din sa kanya. From the House. Marami kasi, di ba? Di ba masyado nang maliwanag ang pattern. Noon sinabi ng iba na napaka-alarmist ko. Bakit ko binubulabog ang lahat tungkol sa PI? O ngayon, tignan natin. Tapos yung impeachment, walang maniwala na itutuloy. Ayan, tinuloy. Wala rin nangyari. Kaya nandito na tayo sa Plan C. Yan talaga ang nangyayari. Parang hindi pa makapaniwala yung mga journalist, no? Yung mga reporter. Palibhasa talaga maraming anti-Duterte dyan eh. Mga dilawan na bayaran din. Oy, speaking of mga bayarang media, no? So naalaman na natin ang presyo pala ng mga bayarang media na sikat. Kagaya ni Corina at ni Julius Babaw, mga sikat. 10 million pala ang presyo niya. Sa bagay, kung ako sikat, kumikita naman ako ng milyon siguro sa isang buwan sa mga TV network. Diba? Reporter ako, media ako, sikat ako. At kung magpapabayad ako, siyempre, lalakihan ko ng presyo ko. 10 million, okay na yun. Isang interview. Diba? Ganun pala ang mga presyo ngayon. Ngayon, dahil mga media sa Malacanang, mga press corps sa Malacanang, magkano kaya ang presyo nila, no? Kung sila ay magpapabayad para kumiling sa isang politiko o isang partido. Siguro nasa 2 to 3 million a year. Hindi sikat eh. Di ba? Pero okay pa rin. Bilang middle class na namumuhay sa Pilipinas, malaki yun. Sa isang taon, 3 million. Ha? Ang gagawin mo lang kumbaga, lahat ng pagbabalita mo, pagki-question mo, anti-Duterte. Ma'am, saan nyo nakuha yung information na may ganitong plano? Mag-ombudsman siya para ipakulong si VP Sara? Maliwanag naman kasi talagang sinabi na rin nung nag-iimbestiga yung mga Quadcom tungkol sa confidential and intelligence funds na ang tinutukoy plunder charges non-bailable kulong bago 2028. Gung-gung talaga, no? Narinig niyo yung tanong? Saan niyo nakuha yung impormasyon? Sa tingin mo, sasagutin ka ni Amy Marcos? Sa tingin mo, sasabihin niya kung saan siya kumukuha ng impormasyon? Kung sino yung nagbibigay sa kanya? At yung mga nagbibigay ng impormasyon sa kanya, may bayad po yan. Binibili po yan. Yan po ang trabaho ng confidential funds, intelligence fund. You will purchase an information. Tapos tatanungin mo, saan ka nakakuha na? Diba? Sarap morahin. Nakausap nyo na si VP Sara about this, ma'am? Yung possibility Hindi, ng actually hindi pa. Kasi wala siya rito, sa totoo lang. At
Sa dami ng problema nun, dadagdagan ko pa. Hanggat kaya ko, talagang hindi ko tatantanan to at mag-asara na lang kami. Pero, ma'am, sorry. Pero Yep. hindi naman po ang gusto ni Vicky Sara, di ba? Sorry? Masagot po, hindi lang gusto ni Vicky Sara, masagot sa proper forum yung mga charges laban po sa kanya. Oo, Tama. So, hindi ba parang ano, Pero- o talagang si SOJ Remulla po yung bagong bala against her and the Dutertes po? Tignan nyo yung mga kilos nilang lahat, di ba? Doon patungo. Kung sana magkakaroon ng patas at makatotohanang depensa sa korte, kung papayagan siya, yun ang gusto niya. Pero kapag ganito na brasuhan, may balitang suhol, ginagamit yung mga may personal relationship, pinapaltan yung walang kamalay-malay na justice. Kung ano-ano ang nangyayari, pipilitin ng JBC, i-interviewin. Ang bihira, hindi ba nahalata na brasuhan na talaga ito ng todo-todo? Kaya sabi ko nga, kung ganyan at hindi kayo maawat sa pamumulitika, mag-asaran tayo, hindi ko rin kayo tatantanan. Nakita niyo yung mga tanong ng mga bayarang media, no? Sabi, di ba ito naman yung gusto ni VP Sara? Sabi niya, willing naman siya humarap sa korte. Oo, willing. Pero sa patas na paglilitis, yung may due process. Hindi kagaya ng ginawa nila kay PRRD, na kinidnap nila. Yun ang hindi maganda. Yun ang tinatawag na brasuhan. Alright? Iba yun. Iba yung brasuhan. Kaya, dito, ang tanong dito, gusto ba ito ni PBBM? Alam ba nito ni PBBM? May basbas ba si PBBM dito? So, hindi natin alam. Maaring gusto, kasi hinahayaan lang si Tamba. Or, maaring ayaw niya. Pero, wala siyang magawa kasi hawak siya sa ilong. Iba po pag hawak sa ilong eh. Alam niyo yung kalabaw, yung baka, dati tinatalian niya sa liig, di ba? Sa may sungay. Kaya lang, pag hinihila mo, pumapalag yun. Ayaw magpahila. So, hirap na hirap kang hilahin. Kaya naisip nila, talian sa ilong. Pag tinalian mo sa ilong, konting ganun lang, sunod agad. Kasi masakit yan. Ikaw ba naman talian ka sa ilong? Paano kung nakatali si PBBM sa ilong? Eh, bakit ko nasabing nakatali? Eh, ito, garapalan, talamak, ang korupsyon, pero hindi niya mabanatan yung mga congressman. Ang binabanatan lang, mga contractors. Diba? DPWH. At noong pang nagsimula siya, hindi naman natin nakita na pinagbawalan niya, sinita niya si Tambaloslos. Diba? Eh, bakit ba nasabi mong baka hawak siya sa ilong? Jun. Baka maraming alas si Tamba. Baka marami siyang alam na mga hindi ka nais-nais na ginawa ni PBBM sa mga nakaraan. Corruption. Diba? At baka meron pang hindi natin alam. Yan yung mga haka-haka ko lang. Haka-haka lang. Kaya papansinin nyo, walang palag eh. Bakit walang palag? So, isa lang yan. Dalawa lang yan. Maaring gusto niya itong nangyayari. May basbas. O kaya naman ayaw niya. Kahit ayaw niya, wala siyang magawa. Kasi hawak siya sa ilong. At yan po ang aabangan natin sa mga susunod na kabanata. At kung hindi mo pa napipindot ang like button, pindutin mo na bilang suporta, no? At mag-subscribe na rin kayo para sa channel natin. Salamat
At see you next time. Bye-bye.